pagkasimula ng Lunes ng linggo natin, parang again, yung feeling na overwhelming. Pero of course, may marami rin excited dahil pagkakataon to para kung meron man hindi natapos last weekend, ito na naman yung sisimulan natin para ma-redeem yung ating mga hindi natapos. But nevertheless, may magandang pangako si Lord sa atin, sa mga tao na feeling overwhelmed, whatever sitwasyon, physically, emotionally, maybe iba financially, ito na naman katulad ni Kuya kanina, magbabayad ng utang, and all. Sabi sa Joshua 1:9, magpakatatag kayo, okay, at magpakatapang. Huwag kang matakot o kaya'y manghina dahil ako, ang Panginoon ng inyong Diyos, ay sa inyo kahit saan kayo maparoon. How do you stay strong when life keeps parang pulling you down? Parang pagod na pagod tayo sa dami ng problema, sa hirap ng challenges. Sabi lang dito, magpakatatag ka kahit you're in the midst of fear. Kahit hindi mo masama matakot, pero huwag ka mag-stay na matakot. Okay? Magpakatatag daw tayo because courage is not the absence of fear, as I always say, no? But faith in the presence of God. Hindi sinabi ni Lord na huwag kang matakot kasi madali lang ito. Hindi, huwag kang matakot kasi kasama mo ako. So kung OFW ka nakikinig ngayon, malayo sa pamilya, magulang ka na, hindi mo alam yung gagawin, paano mag-provide, God will always be with you. And then pangalawa, sabi niya, magpakatapang kayo kahit pagod na kayo. Kasi nga po, yung presensya ng Diyos gives fresh strength. Pag kailangan mo ng energy at nagra-run out ka na. Minsan hindi ka takot pero pagod ka naman. So yun din po yung isang problema. And lastly, ang solusyon po, sinabi ko na kanina, okay, magpatuloy dahil nandiyan ang presensya ng Diyos. At the end of the day, yung presensya po ng Diyos will make the whole difference. Maaring lumalaba ka mag-isa at feeling mo meron kang tatag ngayon, sa gabi, mapapagod ka na naman, pero si Lord po isusustain ka. In fact, sabi niya, my presence, okay, will give you fresh strength, fresh hope, at yung constant companion natin. For the Lord will be with you wherever you go. Hindi niya sinabi kung saan ka pumunta, baka nandun ako. Hindi. Assurance po, nandun ako. So sa mga tao po ngayon na nahihirapan, sa dagok ng buhay, sa hamon ng buhay, ang Diyos po, yung presensya niya ang pangako sa atin. Maaaring hindi ka gumaling sa cancer mo, maaaring hindi ka ngayon magkaroon ng trabaho, hanap ka ng hanap, maaaring hindi ma-restore ang marriage mo ngayon, pero kung nandiyan yung presensya ng Diyos, laging fresh yung hope, fresh yung pag-asa natin, dahil alam natin, at the end of the day, God will make things new. Josue 1:9, magpakatatag ka at magpakatapang, huwag kang matakot o kay manghina dahil ako ang Panginoon mo, ang Diyos mo ay sa inyo kahit saan ka pumaroon. Tayo manalangin, Panginoon, salamat po sa inyong biyaya, salamat Lord sa iyong pag-asa at presensya. Sa gitna ng mga kinakarap namin, individual, personal, or even national level, Lord, yung problema namin bansa. Alam namin ikaw lamang ang magbibigay sa amin ng presensya magpapatatag sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.